Sir, mare-record naman ito. Wala pa kasi si Sir ang naputol eh. Si Sir, ano nga ito? Emer. Nag-start na kayo recording? Yes sir, na-start na ni Sir Ruel. Auto record. Ay, na-start niya. Stop muna siguro, tapos papasokin natin si Sir Emer, siya muna pumauna. Ano po, palagay ninyo? O tirahin na natin? Parang mas gusto ko sir start na agad para... Sige. Kasi... Sino mauna? Tapos ka na ba, Sir Cabeza? Hindi pa din sir. Sino Kasi pumauna? Ikaw o? kung 3 oras lang Bitin na. ilan pa tayo? 4 pa. Kasama si Sir Emerson doon sa 4. Opo. Una ka sir? Una ako? Una ka na? Sige sir. Sandali lang naman yung akin eh. Sige, ako man din. Kasi 20 minutes lang naman po. Sige sir, una ka na, sunod ako sa'yo. Okay, copy sir, copy. Prepare ko lang. Sige po. Sir Ruel, ikaw na lang moderator namin. Okay lang. Since tapos ka na po. Good morning sa lahat. Okay lang, sir. Diyan naman si Sir, diyan na ba si Sir Inaw? Wala pa. Sige, sir. Sige. Una daw po si Sir Cabeza, tas ako na lang po. Tas kung sino po yung susunod na papasok na hindi pa nagpe-present. No. Good morning po kay Sir Jasper. I think si Sir Jasper tapos na po ata. Morning po. Yes sir, tapos na po ako last time. Apo. So sige po. Mauna po pala si Sir Cabeza. Hello, kita na po ba yung presentation? Kita, sir. Hello? Yes, sir. Kita, sir. Okay, copy sir, copy. So, good morning sa lahat ng nandito. Ang i-discuss ko ngayon is yung study about the power variability of tidal stream energy and implications for electricity supply by Matt Lewis, James McNaughton, and et al. So, intro lang muna sa tidal turbine technology. So, ito yung isa sa mga technologies to harness the tides. So, it uses the ocean currents under the oceans or seas kasi meron tayong flow ng water dito. So, ginagamit natin yung potential yung kinetic energy na available dito sa mga waves to generate motion, and yun yung ginagamit natin to run the generators and produce electricity. So sa diagram, ito yung types ng mga tidal turbines natin na kung paano yung setup, itong sunken pile, meron tayo din yung ginagamit na concrete block, and yung sa tripod. So parang naka-mount lang ito sa lupa. Tapos dun sa itong mount na ito, itong steel or concrete poles na ito siyang ginagamit para ma-install din natin yung mga turbines natin. So ito yung tidal turbine used in Orkney Islands, Scotland, UK. Ito rin yung picture na sample din ito ng type ng tidal turbine na hindi siya naka-mount ito sa lupa. Nakalutang ito sa
surface ng dagat. So, ito rin yung picture na kinuha ko doon sa pinagkunan na equipment. Ito mismo yung equipment na pinagkunan ng data na dito sa study na ito. So, 1 megawatt ito na turbine, pero I think hindi pa siya commercially operated. So, common power variability of renewable energy. So, pag sinabi nating variability, hindi siya constant. So, hindi siya tulad sa mga coal natin, sa mga conventional power plants natin na ang output power nila is constant, is reliable sa ating electricity grid. So, ito yung sa solar and wind na graph doon sa kung gaano siya ka-reliable since ang dito sa light ay sa solar energy, ang ginagamit niya is sunlight which is yung irradiation, and yung sa wind speed yung sa wind energy which is yung ginagamit niya as wind speed. So makikita niyo naman yung graph, medyo pabago-bago. Lalo na dito sa solar irradiation, hindi siya reliable din kapag lalo na wala tayong mga ganitong panahon na hindi maaraw, mahina rin yung output energy. So, objectives of this study. So, to study the effects on the electrical grid system due to behavioral conditions of the tidal stream. So, ito nga yung sinabi ko kanina, hindi nga pati sa tidal stream, na lang, kung ganun rin ba yung magiging implications natin pag gumamit tayo ng ba sa solar, or parang ganun rin ba sa wind, or pwedeng mas more on doon siya sa conventional power plants natin tulad ng coal na pwede makapag-provide ng reliable na kuryente. So ito yung case study and analysis. So ito yung sinabi ko kanina, yun yung ginamit na technology, yun yung ginamit na mismong unit, yung picture kanina. So yun yung may study rin, may equipment talaga doon for a tidal stream energy of Orkney, UK. So ito parang siya, parang group of study group of or a member din to na nagre-recognize development as one of the largest tidal streams resource. So located in Orkney Island, and wave reaches up to 3 meters per second. So ito yung study na ito or yung unit na ito is strategically placed ito kung saan talagang makikita mo yung change doon sa tides kada magbago yung buwan. Kada cycle ng tides. So actually ang place na ito is hindi siya malapit sa parang urban areas. This was placed in a rural area, medyo malayo sa grid. So ayun din, parang hindi siya naka-connect mismo sa grid, hindi siya naka-connect whatsoever. So para lang siyang unit. Ito kung makikita nyo, ganyan lang siya. So ayun, hindi siya nagpro-provide pa ng power to whatever community ang pinakamalapit sa kanya.
So, formula nung ginagamit na power, makikita nyo, mapapansin nyo na lang dito na from kinetic energy nga siya hina-harness. So, nag-note na lang ako dito na similar computation to wind energy. So, yung 1/2 PAV cube. Since taras lang naman eh, same principles lang din naman siya sa wind energy. And same din ang parang technology rin na ginagamit for harnessing this type of power. So, ang ang pinagkaiba lang naman nito na ginagamit is yung sa density. So, ang density kasi ng tubig is mas malaki compared sa density ng hangin. So, multiplication naman ito. So, mas malaki ang density, mas malaki rin ang i-expect natin na power output nung turbine na makukuha sa tubig kaysa sa hangin. So, method and preliminary analysis. So, ito lang yung simpleng methodology na ginamit nila. Nag-gather sila ng information from that kung ano yung na-generate ng unit na yun. Then, transfer nila to a much more simpler data and in-interpret nila. Doon sila nag-gather, doon sila nag-base ng kanilang conclusion. So, isa ito sa mga ginawa nila, interpolation of frequency. So, may nakuha kasi silang ito yung sa frequency na makukuha mo as output. Ito yung pag sa UK is 50 Hz at kapag sa US 60 Hz. So since ang reading kasi nila is malaki, since malaki kasi yung unit 1 megawatt, in-interpolate nila ito into smaller outputs. So, ang assume natin na ang lumabas sa kanila is around 50 to 60 Hz. Ang palalabasin lang nila is nasa 0.05 to 0.06 Hz lang. Nasa ganung range lang yung kailangan nilang makuha through interpolation. Kasi nga, pagka sa power kasi, sa frequency kasi, kailangan constant na sa 60 Hz, kailangan constant na sa 50 Hz. So, ang parang factor lang ng error natin doon sa 50 or 60 Hz is nasa 0.001 Hz lang ata, if I am not mistaken. So, ganun lang kaliit yung kailangan na maging fluctuations doon sa frequency natin. Kasi anything more than that, magkakaroon na ng fluctuations, instability doon sa power natin. So, ito yung sa behavior ng tides. So, current percent of ito yung sa current, no? Current speed. So, percent of rated. And yung power dito sa baba, ito yung power na lumabas, percentage din ng rated. So, ito pala muna yung sa behavior ng tides. So, ang ginamit kasi dito dito sa data na to, October tsaka November 26, 2014. So, sa October, ebbing tides and sa November, flooding tides. So, gumagana naman po yung GIF dyan sa inyo. Makikita niyo yung
yung behavior ng waves. So, ginawa nila itong study na 'to, kaya 2 araw nila ginawa kasi ang ebbing is yung palabas ng or pababa ng tide, umpisa na ng pababa ng tide at saka yung flooding, yung papasok na tide. Kasi magkaiba nga yung, is magkaiba nga yung stream natin doon. So, hindi nila alam kung ano ba yung mas ideal sa pag sa pag-generate ng power. Kasi hindi naman lahat ng flow is pare-parehas. Baka pwedeng may impedance dito sa ebbing, pwedeng may impedance dito sa flooding, or pwedeng maganda naman ang flow for the boat. So, as this graph, sinasabi lang nitong graph na ito na sa October tsaka sa November, halos similar lang din naman yung gine-generate na or yung behavior ng tides. Walang pinagkaiba yung sa flooding tsaka sa ebbing. So, ito yung relationship ng velocity tsaka sa power na sa power na na-generate nung turbine natin. So, ayun nga, since mapapansin nyo, 0 to around nagsimula siguro sa 30, 35, wala pa siyang mai-produce na power. Kasi hindi doon sa lakas ng sa hina ng velocity, hindi niya pa turn yung turbine sa kanyang rated or ideal na parang parang sa wind energy tipping speed. So hindi niya pa na-achieve yung itong speed na ito to generate power. And doon nga, pagdating naman sa 100%, pag nag-go beyond Kapawan ng 120, 140, 160, hindi na rin siya makakayanan. Hindi na rin siya ideal since ang kaya niya lang naman kasi is 100%. Kumbaga, kapag nag 160 ka na, 1 megawatt lang naman yung unit mo. So, hindi ka naman nalalagpas ng 1.5 or 2 megawatt. So, hanggang 1.5, 1 megawatt ka na lang talaga. So, power spectral density, the amount of fluctuation at a given frequency, shows the strength of the variations as a function of frequency. So, dito sa graph na ito, pinakita lang nito kung gaano siya kadalas na nag-fluctuate. So, pag yung mas mababang frequency, mas kaunti ang kanyang fluctuation. So, same din siya throughout the velocity nung yung experiment done during nung October 60 at 26, same din siya dun sa November 26 na pag-conduct ng study. So, results and discussion. Ito na yung sa mga factors affecting generation of power. Ito yung sa current, ito yung TI sa turbulence intensity, power percentage of rated, and variability of voltage. So, dun sa current percent of rated, ito lang naman yung yung sa lang naman to, sa speed ng turbine. Ay, hindi, sorry, ng yung current speed ng wave. And then yung
turbine intensity, ito lang yung measurement kung gaano ka turbulence intensity. Ito lang kung gaano ka ito lang kung yung sa turbulence kasi ang meaning nito yung sobrang iba-iba yung directions ng tubig or nung fluid. So ibig sabihin hindi siya constant direction yung velocity niya. So paiba-iba siya ng direction, which is ayaw natin yun. Hindi kasi predictable yung ganong turbulence. Kaya ang mas maganda sa turbulence intensity is around 0. So dito naman tayo sa power percentage of rated. Yung sa pag-generate niya, so nag 100% naman during kalakasan ng kanyang kalakasan ng tides niya, which is from 2 a.m. to 4 a.m. Then 8 to 10. So yun. And then yung variability ng voltage niya. So ito, mas maganda is mas walang variability dito. So nagkakaroon kasi ng variability since pwedeng pwede itong mag-generate from dun nga, hindi naman constant din kasi yung sa waves natin. Pero ang pinakamahalaga kasi dito, yung sa voltage kasi, dumadaan naman kasi ito sa transformer. So, sa power pa rin naman tayo talaga nagbe-base. So, dito sa pangatlong row na graph, ito naman yung pinaka-importante, yung sa power produced. Hindi naman tayo sa voltage variability. So, sa ano naman to nasa electrical components naman to. Dadaan naman siya sa transformer para mapaganda niya yung power produced doon sa specifications na kaya niyang na gusto natin, kung saan natin siya gustong dalhin or saan natin siya gustong i-transform. So, itong predictability of power through waves, meron itong dalawang formula. Ito na-derive lang naman dito sa previous natin na binanggit dito sa power. So, since nagkaroon siya ng equation, so mas ma-predict natin. So, ang sinasabi lang nito is kaya natin forecast ng power based dito sa U, yung based sa velocity ng current, yung TI based sa turbulence intensity, at ayun, based dun sa dalawang factors na yun. So, ito lang naman yung dun sa A, ito yung tinitingnan natin na data kanina. So, from around 35 na velocity, doon pa lang siya mag-i-start mag-generate ng power. And hanggang doon sa around 100 na. So, doon sa 100% rated velocity, ang pro-produce in actual niya lang na power is around 60%. So, doon sa pag 120 na yung percentage ng rated U natin, doon na rin siya nagtumataas ng
power produce din natin. So kasi ang velocity naman ng waves ng tides natin, ng current natin is hindi siya constant. So pabago-bago siya. Kaya kailangan niya mag-exceed dun sa 100% rated velocity para ma-account yung para ma-account natin yung variability ng anong wave speed natin. So, pinapakita lang dito dun sa B, yung standard deviation, yung C, yung skewness, at yung D, yung kurtosis. So, yung kurtosis ay yung standard deviation, familiar naman tayo dito, tsaka yung skewness. Yung sa kurtosis, remind ko lang na ito lang yung sa mga outliers natin na nakuha na data. So, ito mas maganda, mas close sa 0 kasi ayaw nga natin ng mga outliers. Predictability of power, ito lang din yung sa kanina na equations. So, ito lang, pinapakita lang dito sa data na ito na ang mahalaga dito sa data na ito yung sa R squared. Dito sa 1, 2, 3, 4, 5. Doon sa 5th column na ito yung mas maganda, mas mababa sa 0. So, in terms of percentage naman to. So, 35%, 48%, and onwards. So, sa conclusion naman, it is certain that the tidal stream energy can benefit the power grid if it is operated in the rated velocity of the stream. So, hindi siya pwede na below rated tsaka yung sa sobrang above rated. Kasi nga, magiging constant rin naman yung power output niya at hindi rin ganun kataas or wala naman ng improvement doon sa output power generated niya. And second, power variability was low at least in this test and could have no significant effect to the electricity grid. So, yung sa power variability niya, although kanina nakita niyo sa voltage variability, masyado siyang nag-fluctuate based dun sa graph. Pero yung output naman na power niya is okay naman siya. So, hindi naman siya sobrang nag-fluctuate. At saka, doon sa yung frequency kanina na fluctuations din ng frequency, yung pag binase nila sa 50 to 60 Hz, so hindi rin ganun kalala yung effect kapag kinonect na ito sa grid sa mga power customers natin. So, ang hertz kasi, measure lang naman yan kung gaano kaganda or kung gaano yung quality ng electric output mo. So, pag mas hindi nag-fluctuate yung hertz natin, mas okay or mas constant, mas maganda yung quality ng electricity na pinoprovide ng isang generating unit. So, pag mas mataas din ng fluctuations ng hertz, kahit na may ilaw tayo, magkakaroon tayo ng fluctuations din dito sa mga appliances natin, doon natin mapapansin. So, doon tayo magkakaroon ng problema na pagdating sa in terms of frequency. So, next is one of the most predictable source of renewable energy due to these scheduled tides. So, ang tides kasi, since I think 2 beses to nagbabago kada araw, so alam natin kung kailan tayo makapag-generate or kailan natin mag-expect ng mataas na output dito. So,
'pag naka-connect na nga ito sa grid or 'pag available na ito, like dito sa atin sa Pilipinas, so pwede natin ma-schedule yung mga yung ah, tides natin para dun siya nakakapag-produce ng energy. And likewise, kung meron mang planta dito na ah, gustong mag-maintenance muna, so pwede nilang gamitin yung oras nung kung saan malakas ang tides at yung tidal energy muna yung sasalo nung load nung nagme-maintenance na planta. So, ayun nga. So, pati nga naman kanina meron tayong nakita na ah, na-generate nila na equation to predict yung waves natin, yung power generated by our waves in terms of velocity and turbulence intensity. So sa recommendation, ito yung mga nakita ko lang, although hindi naman siya kasama ito sa kasama sa study mismo. So ito lang yung mga observations ko based on experience lang naman. So there should be a study on the impact and effect to the biodiversity of the ocean or sea. So since renewable energy, ito usually yung nagkakaroon kasi ng impact sa biodiversity or ayun nga, nagkakaroon kasi rin minsan ng ecological disturbance doon sa area kung saan tayo nagtatayo ng mga renewable energy like sa dams, sa wind turbines, kahit sa solar kapag masyadong malayo na yung or malawak na yung area in terms of square meters. So, nagkakaroon rin ng effect doon sa biodiversity or sa ecological side na ng ecological side na natin. So, ito, transformer losses was not accounted in the study. So, dapat meron din kasing transformer losses, hindi lang sa transmission losses, no? So, meron din dapat transformer losses dito sa study na ito na in-indicate nila kung gaano ba kalaki ang pwedeng lose sa transformer. Since parang ang nakikita ko lang kasi dito is doon lang sa generated lang sila kumuha ng data. Then there should have been an actual test to provide electricity. So mas maganda kung tinest nila kahit dito lang sa station use kasi ganoon naman talaga ang mga planta. Generally sa mga planta tinetest nila ito doon sa kanilang facility mismo, doon sa station nila mismo. Dito nila unang kino-connect muna yung planta nila, hindi naman muna nila kino-connect doon sa distribution transmission lines na dapat naka-connect. So doon muna nila tinetest sa station use. So ang benefit nito kapag nakapag-test talaga kayo sa in actual na pag-provide ng electricity, dito natin malalaman kung gaano ba katagal yung na magkaroon ng constant or na magandang quality na generated electricity ng unit or kung dito na rin nila malalaman kung ano pa yung mga ibang problems na pwedeng ma-encounter nga ng unit na yon. Baka mamaya biglang nagkaroon ng turbulence. Doon nila malalaman kung ano nga ba yung effect ng turbulence na yun doon sa electric output na yun. So, kung sa graph, based dito lang tayo sa theoretical outputs natin, so, bababa lang yung power output. Hindi natin makikita kung ano bang magiging effect rin sa mga equipments na gagamitin natin tulad ng mga transformers, tulad ng mga distribution lines natin. So, hindi natin malalaman kung ano nga rin ba ang magiging effect nung sa fluctuations ng energy na yun.
consider also the use of smaller capacity turbines. So, ang point na nito, hindi lang kasi lahat ng equipment natin is 1 megawatt. Hindi lang naman kasi lahat ng available na turbines natin is 1 megawatt or above. Meron din tayong mga maliliit which may produce a larger na discrepancy or variability doon sa magiging pag-connect natin sa electricity grid. So, assume natin na 20 kilowatt lang yan yung turbines natin. So, talagang kapag minimize natin yung unit, mas lalo natin makikita yung magiging problems natin pagdating sa generation output. Kasi 20 kilowatt lang naman, ay kung bumaba tayo ng nasa below 1 kilowatt, magkakaroon talaga ng effect doon sa power grid natin. Doon natin ma-magnify kung ano yung magiging effects, tsaka kung ano yung magiging impact doon sa mga ating electricity grid. Then, ayun lang po ang aking report sa power variability of tidal stream energy and implications for electricity supply. Thank you po. Sir, question? Tanong Yes po. po. Hello po. Hindi, nagtatanong po ako kung sino magtatanong, sir. Okay po, okay po. I think wala pong tanong, sir. May tanong ako. Yung sa tidal, di ba merong mga maraming mga sumusunod sa tubig na mga particles. Di ba may screen 'yun? Ano effect nun sa efficiency ng ma-harness natin? Ano po yung sumusunod sa tubig po? Yung sample, yung mga algae, yung malalaking mga malumot or ibang, di ba may screen yan para hindi pumasok doon sa mismong blades natin. Opo, actually nasa kasi nabanggit yung na nila mga yung garong external factors po hindi rin po nabanggit sa study na ito. Kaya nakasama rin doon sa recommendations ko na magkaroon din ng study or iulitin tong study na ito na accounted na yung mga ganong factors. Hindi kasi na-include dito yung sa impacts and effects. Doon nga pag in-include na natin yung biodiversity ng dagat or nung sa oceans natin. So dapat magkaroon nga ng further study dito pag nagkaroon or sabihin natin may mga basura sa dagat na pwedeng mag-clog dito sa turbines natin. So, pero I think yun nga, magkakaroon talaga ng effect sa efficiency natin, bababa ang efficiency natin pag na-account na rin yung mga ganong mga ganito tulad ng algae, tulad ng basura. I think pwede rin magkaroon siguro nung effect ito, lalo na ang seawater kasi is maalat. So, ang maalat kasi it promotes rust. So, talagang kailangan din ng study dito para magkaroon tayo ng para ma-solusyonan or ma-resolve din natin itong ganitong klaseng problema.
So dito sa study kasi na ito, hindi siya naglagay ng screen, hindi siya naglagay ng filtration methods dun sa papasok sa turbine, dun sa waves papasok dun sa turbines. So parang ay napaka sobrang ideal talaga nung test, no? Napaka theoretical nung test. And dapat kapag real life applications, hindi naman lahat ng dagat is pare-parehas. So may madumi, may malinis, may ah siguro sabihin natin maraming maraming ah ano yun, populated sa hindi populated. Tapos pwede rin kasi natin ma-account dito yung sa weather ah dun sa mismong weather patterns natin. Kung maulan ba, magbabago ba tayo ng although sa tides naman ang pinag-usapan, pero pwede rin naman sigurong magbago kasi nga nagkakaroon tayo ng kapag yung sa mga bagyo, nagkakaroon tayo ng storm surge, which is nakaka-affect rin naman yun sa pagtaas ng tides natin, no? So, yun lang po. Yun lang yung maisasagot ko doon sa inyong katanungan. Pero opo, Baka sir magandang yung idea nga po yun na sir mai-consider. baka yung baka na-consider nila yung effect nung screen, baka masyadong malaki yung screen. Malayo ba, malawak? Kumbaga lahat yan sila nasakop na ng screen, no, ng guard sa ganyang issue. Yes Kaya, po, pwede rin po. PDSan na rin nila sinabi nung gano'n, 'no, na Opo. yung dapat ilan yung distance do'n para hindi maka-disturb ng wave. Sige Yes sir, po. salamat sir. Opo. Okay po, thank you din po. Meron pa? Kung wala, next na tayo kay Sir Alvin. Thank you po. Pa-unscreen na lang po kay Sir Sismait. Kita po ba yung screen ko? Yes sir, Ano kita po, na sir. ano pong kita ninyo? Yung presentation view po. Naka-presentations view Yes na po, po ba? sir. Tama? Sige po. So, ayun. Timing din po no na magkasunod kami ni Sir Sismait since pares po kami pala ng topic. Sa akin naman po, experiment study on the motions of dual chamber floating oscillating water column devices as device, no? So by JFM Gadelco, K Rehanihad S Su, Emi Nostraza, tsaka si C Guardes Suarez, no? Sa Marine Technology and Ocean Engineering. Okay pa. So introduction ko lang po, since dual chamber po siya, so combination po siya, no, ni ng isang oscillating water column and ni sa oscillating water column po muna tayo, no. So sa oscillating water column yung nasa unang slide po, unang side po, no. So normally nakalagay po siya sa malapit sa coastline or sa shoreline, no. So meron pong chamber that na nagwo-work or inaabsorb, no, yung pagtaas ng tubig, thus compressing yung air doon sa loob, no, kaya tinatawag siya na compression cycle kung makikita po natin. And then releases, and then yung Wells turbine, no, doon po mag-exhaust yung hangin to absorb yung energy doon sa air na na-compress. And while during decompression naman po, sorry, ayusin ko lang. Unscreen ko lang po, sorry. May ano kasi, kaharang.
So during decompression naman po, ibig sabihin yung pagbaba naman po ng tubig dun sa water column, no? So isasak po ulit nung chamber yung air, no? So since bukas dun sa side ng Wells turbine, dun po papasok yung hangin at rotate ulit yung turbine. Kung mapapansin nyo, no? So dagdag ko lang din, although hindi siya parte ng study, nakita ko sa mga reference, no? Ito yung kinagandahan sa paggamit ng Wells turbine dito sa oscillating water column. Kung mapapansin po ninyo, no? During compression cycle, magro-rotate yung turbine natin, no? Let's say for example, on clockwise direction. While during decompression, of course, since magde-decompress na siya, papasok naman yung hangin, babaliktad naman yung ikot, tama po. Pero yung ano po, yung Wells turbine, yung ginagamit niya dito is kahit na anong cycle, kahit na compression or decompression man, no, isang side lang yung same rotation lang din yung mag-react dun sa Wells turbine. Thus, kaya niya pa rin i-generate yung kuryente po, no. So, nakuha ko lang po sa ibang reference. So, to add lang to that introduction. But hindi po ito hindi po siya pag-uusapan dito sa study po na ito. And then for the backward bent, no, or BBD, backward bent duct buoy, no, kasi since dual chamber siya. So ito naman yung ito naman yung type ng wave energy converter designed to harness energy ocean waves, no. So itong devices na to, kung makikita po ninyo, it converts kinetic energy to wave into electrical energy. Pero yung pagkakaiba nga po nila, kung kanina nandun tayo sa shore, ito naman po pwedeng sa gitna ng karagatan, no, as long as naka-anchor lang po siya, kung makikita nyo sa baba. So paano po ba siya gumagana, or may mga component po siya, mainly is yung buoy structure or yung DBB, no. So binubuo po ito ito yung floating buoy niya na naka-connect, no, yung pinaka-structure niya sa seabed. Sabi ko nga po, baka maaaring naka-anchor po ito. So yung buoy po na to nagmo-moves up and down with the waves, no. So kung kanina ang nagmo-moves up and down po yung hangin, dito naman po mismo yung structure niya po. Okay? So dito din po may turbine din po, no. So yung pag-move po ng structure niya, no. So thus compressing and decompressing din po yung hangin doon po sa loob. Okay? But then again, no, hindi po pag-uusapan dito yung related sa turbine, but mainly yung motion lang po nung kapag po pinagsama natin tong dalawang klase ng devices na to. So yung objective ng study, to investigate the hydrodynamic performance, no, of a new type of floating oscillating water column, no, device with a dual chamber. So instead na yung normal or ideal na oscillating water column wherein nasa seabed, no, or nasa malapit sa coast line, ito po floating siya, no, kasi i-mix natin siya sa backward bend buoy, no, na nasa gitna ng dagat. So pag-usapan din dito explore yung design and structure ng dual chamber. Then assess the interaction of the floating oscillating water column model, or FOWC. Then analyze the free surface elevation, no. Sabi na yung nabanggit ko kanina sa introduction, more on the movement ng hangin sa loob ng chamber, di ba? May compression at decompression to produce kinetic energy, thus converting it to electrical. So dito po mainly yung free surface elevation, no, and yung pressure recorded doon po sa loob ng chamber. Yun lang po yung i-analyze dito sa study na to. And pag-usapan po natin yung experimental setup, methodology, and the results, no? As well as mag-provide ng insights into the hydrodynamic behavior of a dual chamber floating oscillating water column. Okay? So bago po yun, no, since more on the movement lang naman nung chamber yung pag-uusapan po natin, wala pong efficiency, wala pong power output, no? So more on the elevation, pressure, and the response nung pong devices dun sa wave ang pag-uusapan natin. So dagdag ko lang din sa introduction po, no. So una, pag sinabi po natin na heave muna, yung heave po, movement on the x-axis, kung mapansin niyo po, no, up and down, yan, up and down lang po. Up and down, no. So
sway naman, sway. So pag sinabi po natin na sway, yung sa W po, no, so nagmo-move lang po siya back and forth dun sa y-axis, no. So kung negative y to, dun sa positive y, negative y, positive y. Ganoon din po sa z kanina, no, kung positive z to, positive z, negative z, ganun lang po. Then sa surge, no, so yung tatlo mo ng main, yung heave, sway, tsaka surge. Yeah, okay po. Pitch, heave, pitch, heave, sway, tsaka yung surge. Yung surge naman po, x-axis naman, no? So, ganoon din po, x positive, x2, negative, x. Then, sundan naman po natin yung yaw. Kung mapansin niyo po, movement on the y-axis, no? Nag-yaw po siya. No, yun po yung yaw. So, ito po yung makikita niyo yung direction. Ganun, para naman po sa pitch, ito, yung pitch naman po, movement on the y-axis, ito, or sway, yun yung sway. Then roll, yun naman po yung pag-roll niya on the y-axis, no. Ginagalaw ko yung kamay ko, sorry, hindi ko napakita, pero nandito naman po, naka-present naman po. Then yung experimental setup naman kung paano nila sinet. Since experimental setup siya, so naglagay lang po sila ng isang tangke sa isang facility, no. So hydraulic laboratory sa isang facility na mayroong 28 meter long by 12 meter wide, and yung maximum depth niya around 1.2 meters, no. So yung wave generation dito, gumamit sila ng piston wave maker system para makapag-generate ng both regular tsaka irregular waves, no. Kung kanina kay Sir Ikabesa, doon po sa actual site mismo nilagay siguro, or sa dagat, dito lang po experimental set lang po. So the experiment specifically utilized 2D waves, no. So may mga parameters din po silang isinet dito, no. So and for the wave generator, yung mga devices po nila, nilagay din po nila strategically ito, no. So kung mapapansin natin, malapit sa wave maker, yung wave maker natin, no, kung saan magagaling yung wave po natin na gawa lang, then sa beach, no. So yung direct strategically nilagay po nila itong mga wave markers po na to, no. Then anchor position, yan po. Sorry, nawala yung. And for the equations, no, ito po ginamit for the response operator, no, nung pong wave for irregular tsaka regular waves. So di na po ako mag-dwell dito. So ito naman po yung itsura nung device mismo na nilagay po dun sa testing. So sabi ko nga po, no, dual siya. Floating oscillating water column yung diniscuss nga po dito. So yung isa is the oscillating water column, no, and a backward bend buoy, no. Pinagsama po sila sa isang structure na ito po. Okay? So naglagay po sila ng mga tawag dito, butas para doon po or yung mga position ng mga indicators, and so dito sa devices na to, no, kukunin niyo yung motion ng surge, and pati yung natural frequency, no, na ma-generate po ng device. Then dito sa study na to, inanalyze yung impact ng chamber into a damping condition, meaning magdi-dissipate na po yung energy dun sa from the wave, no. So indicating yung importance po ng understanding natin sa pag-combine nga, no, ng dalawang chamber. So ito yung mga damping condition or configurations, no. So since dual siya, ito for the oscillating water column, chamber, damping, no, and then comparison sa backward bend buoy, no. Backward bend duck buoy. Then para naman sa regular tsaka irregular waves. Okay? So yan po yung mga condition na sinet po nila. So ito yung sa table 1 representing yung condition doon po sa sa devices natin, and then yung sa table 2
para naman sa waves no na generate nung test. Okay, for a regular waves and for irregular waves, for regular and irregular waves. So dito analyze po natin no, pinakita lang po dito. So comparison no nung wave generated na dito. So it shows no yung free surface elevation no na nagpo-propagate po siya no on all the all condition no. So sa una ito yung sa tank generation zone. So pinakita po dito na yung front nung oscillating water column between the devices and nag-wave siya no ng regularly. So dito it shows that yung medium damping condition ng backward bent duct buoy or BBDB no has a damping wave height na around 0.04 and yung wave period niya ito sa 2 no seconds. So mamaya pagsasama-samahin naman po ito isa-isa lang kinukuha. And in terms of the ng dalawa no. So at start no mababa po yung frequency no nung both oscillating water column pati nung backward bent duct buoy and ganoon din sa isa. So in terms of efficiency for all cases no, so represent that on case 1 ito siya po yung may possible na pinakamataas almost na around at 1 no dun sa 1.5 seconds. So pinapakita dito how efficient yung FOWC or yung floating oscillating water column devices natin no with a wave height no H 0.04 no yan yung ginamit nila. So plotted against the wave period. So kinumpara dito or kinapture yung incoming wave energy per unit width. So nakita natin dito na yung efficiency can be sometimes no close to 1. Ayan. Ito yung sa case 1 nga natin. Kaso may dalawang peak siya na nakuha dito. So it matches lang din yung natural wave period no. So meron dito ito yung sa blue line sa case 1 no yung isa pang peak wherein nasa 1.2 seconds no and then nasa around 1.5 seconds yung isa. So dun sa mga sa reference nitong study na to or yung predecessor nitong study na to no sinabi doon din na yung estimated daw na natural periods are around 1.28 seconds no para sa oscillating water column tsaka sa 1.78 naman para sa backward bent duct buoy. So nasa gitna yung nakuha. Sorry, nasa gitna no yung nakuha since combination na siya. So okay lang naman din. And then para sa position ng devices no, in terms of surge no, so position in terms of heave tapos angle and pitch. So pinakikita dito yung recorded movement no by quality system no for each for the system of the same cases no na binanggit natin kanina for irregular wave experiment. So up and down lang siya yung movement no. Ayan kita natin dito up and down. So ibig sabihin stable lang rin siya dun sa position niya no, hindi siya umaalis gaano no. So nagmo-move lang siya. Makikita naman natin sa surge ito. Sa surge no. So ibig sabihin back and forth motion lang siya no. Pabalik-balik lang, hindi siya gaano lumalayo yung movement nung nung floating oscillating water column. So repeating components lang siya no.
So may na-record lang din doon na yung motion, periodic motion frequency ay around 0.02 hertz, no, for a period of 50 seconds. Kaso may limits lang din yung system nila na ganun lang yung ganun span lang yung kayang i-record. So ito pinakita lang na stable lang yung position ng pre-oscillating water column, na hindi siya ganong nagmo-move papalayo, hindi rin siya ganong nag-move papalapit, hindi rin siya nag-change ng angle masyado, as well as ng position, no. So for the surge spectrum, no, yan, pinakita lang din dito na may peak din siya at ito yung around 0.1 something, no, 0.12, no, 0.12, yan, low frequency, and then 3.28 yung ni-record nila dito, no, for a surge spectral analysis case 2, no. Ito lang yung ano ko din, yung parang napansin ko sa kanila, more on focus sila dun sa case 2 other dun sa other cases, no. Kung maano niyo yung mga kanina na slides, nag-focus sila sa case 2, di ko din po, wala din, binasa ko ulit yung yung material, wala silang sinabi kung bakit naka-focus sila sa case 2. Baka siguro kasi yung nasa median, no, kaya dun din sila nag-focus. Then for the surge motion, ayan, ito na pala case 5 naman yung ginamit nila. So, and for the force, no, in terms of time, so yung mooring devices of the connection between devices sa buhay natin, case 5 din yung ginamit. So pinakita dito na yung devices natin can sometimes shows unusual behavior in surge, no, dito sa figure 11 natin. So nagdi-drift siya papunta dun sa wave, no, wave generator, instead na moving forward dun sa beach, no. Parang instead na papalayo, lumalapit pa siya dun sa sa wave generator, no. So typical lang naman 'yon for floating bodies, no. Yun yung sinabi dun sa sa study, and then conforming with the other reference material na binanggit nila. Then in terms of heave and pitch motion, no, for a series of case 5, ito. So sa case 4 and 5 ata ito, no. So sa case na to, it indicate yung incident wave period, no, na 2.0 and 2.2 seconds, no. Meron siyang wave height na 0.04 and 0.08 respectively. So pinakita lang dito, no, na yung analysis ng heave and pitch motion in time series sa lahat ng case, no, is calculated at 0 crossing up, no, gamit yung kanila pong device, no, and yung system nila dito. So for a non-dimensionally phase delay, no, yung delta t per time or change in time per time. So ito ay non-dimensional phase delay of heave relative dun sa pitch. So dun sa case ano ba to? 4 and 5, yan, yung absence ng high damping in the backward bend duct buoy chambers dun sa medium tsaka sa large hole, no, yung butas na pinakita natin kanina, relatively contrast, no, dun sa case 1 and 2, and this amplified yung motion, no, na not restricted dun sa provided sa power takeoff system, which can be created nung water jet effect during the discharge, no, nung pag push nung device dun sa incoming waves, no. So then para sa incident in the irregular waves, so pinakita lang dito na yung surge motion naman, no, in response time series in its spectral analysis.
So, yung device primarily respond in a unique low frequency, no? So, pinakita dito that yung devices natin can convert yung irregular C waves into a regular surge motions, no? So, yung makikita mo sa nasa taas, 'di ba? Irregular waves, pero nung na-convert niya naman regular motions naman kahit na irregular waves yung ipinrovide. Yung behavior na to, no, pinakita na potential siya for designing a second hybrid power take-off system, no. So for siguro for future study na pwedeng magamit. Then ito naman for a surge to position, no. Surge spectrum. So yung surge motion response time series, no, and spectral analysis, pinakita din dito na yung device primarily responds in a unique flow frequency, no. Ibig sabihin yung devices nga can convert yung irregular waves, no, into a regular motion, no. Then ganun din dito sa wave, no, kahit na sa wave analysis motion, yung irregular waves reveals, no, na at low peak present dito, no, with the same frequency. Yung pitch motion, it follows the incident wave, no, but can be without the presence of low harmonic wave motion. Then nung pinagsama-sama na, no, for regular waves, no, so merong two peak na motion na nakita dito, no, at height h equals to 0.04, no, dalawang height t at 1.12 dun sa case 4 and 1.6 seconds, no, dun to 1.8, no. So yung peak na to matches yung efficiency peaks with the first link oscillating water column and yung second natin na chamber yung backward bent duct buoy, no. So conforming dun sa mga reference or yung predecessor nitong study na to. Then para naman sa h equals to h 0.08 motion, no. So in simpler shape, no, but yung peak naman niya nasa 1.8. Tama ba? Ito 1.8 yung isa, no. Tapos nasa 1.6 seconds yung isa, ito nga. So lower value siya, no, kumpara dun sa nauna nating scenario kanina. For irregular wave naman, no. So for irregular wave, halos magkakalapit lang, no, yung result ng mga cases natin, and hindi siya gano'n malaki yung variation, no. So pinakita nito generally, no, na yung backward bent duct buoy natin or BBD damping, no, may significant effect siya dun sa surge motion. And then for HIB, no, yung lahat ng HIB condition sa lahat ng cases, ito present natin. So for HIB, no, ng RAW natin or HIB, RAW is a response amplitude operator, no, dun sa device. So plot siya sa oscillating water column or sa floating oscillating water column devices natin. At 0.04, no, yung HIB respond is a minimal to low period, no. So pero but kung makikita natin sa umpisa siya, minimal to low, pero kaya niyang mag-increase, no, or kaya niyang tumaas up to around 80%, no, ng incident wave amplitude pagdating ng 2 siguro nasa 2 nasa 80% yung tinaas niya. So pinakita dito that the response is lower compared dun sa finding, no, nung isang reference due to difference in mooring condition, no.
na-influence because dahil nga pinagsama yung dalawang klase ng oscillating water column. So para sa 0.08, yung response amplitude operator, no? Nakikita naman that remains similar, no, nasa around 0.04 meters. Sorry. No, yan. And then yung Hib naman, Hib response sa irregular, para sa irregular waves, 0.04 meter. No, it responds no iba doon sa sa BBD damping condition. So pero maliit lang din or very minimal lang din para sa irregular, no, yung kanyang graph, yung difference ng bawat case. So overall, no, pinakita dito yung analysis hina-highlight lang yung significant role nung backward bent duct buoy chamber pag kinombine siya dun sa sa isa pang oscillating water column damping condition, nakaka-influence siya dun sa Hib motion, thus suggest, no, yung consecutive resonance mechanism para ma-improve pa yung ganitong klase ng device. Then dito naman, ito yung free surface elevation at air pressure, no. Kanina sa introduction binabanggit ko lagi yung air pressure, no, which is importante para dun sa energy conversion. So dito lang yung damping effect, no. So yung low damping effect of course can lead into a low pressure, no, amplitude, no, in some frequencies. So bawat case naman presented dito. Tapos yung frequency dependency nung bawat case, no, so showing yung chamber natin maaaring magbago yung frequency, no. Then para sa significantly lang para sa case 2 and 3, no, may difference yung damping between chambers, no, sa 2 and 3, no, in free surface elevation, no, ng oscillating water column tsaka yung pula na na BBDB, no. Ayan, ang layo ng pagkakaiba nila. So na-record dito na yung complex design dynamics between two chambers, no, significantly influence yung damping condition or yung pag-dissipate nung energy bago pa ito may convert, no. So at around So itong study din, no, contradict naman ulit dun sa reference niya, no, where yung single floating oscillating water column, no, kung iisa lang, no, of course yung reference niya siyempre for single floating oscillating water column lang na nagpapakita ng 35% incident wave amplitude, no. So of course yung reference kasi ay yung mga previous kasi is lang, hindi naman dual, no. Dito kasi ginawa na nilang dalawa. And for the conclusion, no, so highlight ko na lang, no, since nakatabular siya, para na lang sa surge motion. So yung surge motion natin, converts yung irregular sea states into regular surge motion, no, nung na-present kanina, and can travel towards incident wave due to pitch generated thrust force dependent on the backward bend buoy, no. Kung maalala nyo yung puro graph lang naman siya kanina, di ba? But pwedeng i-interpret nito na hindi siya gano'n nag-move yung papalayo yung device natin, and nako-convert niya yung mga irregular waves into a regular wave motion, no, yung dual floating oscillating water column. And for efficiency, consecutive resonance mechanism maintain devices efficiency at a high level across wide range, no, frequency. Dual chamber design limits Hib motion to 80% of incident waves height but amplifies relative pitch motion, no. So kahit na dun sa Hib, no, mababa siya, but na-amplify naman, no, yung and may potential siya for improving efficiency. Then comparison, no, since kanina sinasabi ko contradicting siya lagi dun sa sa mga dating reference. So compared to single chamber design, no, so dual chamber design offers potential efficiency improvements, no. So
one mainly yung yung conversion ng irregular waves into a regular waves pattern kapag dual floating oscillating water column. So for validation, experimental data can verify numerical models, no? So gumamit kasi sila dito ng CFD, no? And especially those dealing with dynamic meshes, no? So yung dynamic meshes, no? So for simulation siya wherein yung shape tsaka yung position nung domain over time, no? ay na-analyze na. So halimbawa yung mga moving boundaries, no? Yan. O kaya yung pagde-deform ng object, no? So dito kasi yung yung paggalaw nung body or nung chamber natin. And for for future research lang, so aims to assess the device response in specific location using high resolution wave data and compared with other technologies. So pwede din siya gamitin na na future reference siguro ng mga mag-study nito, yung mag-aaral for wave energy conversion. But medyo napakahirap nung nasa wave, yung pag-aaral ng wave. But malaki kasi yung potential, alam natin na based from the other discussion and dun sa ibang subject pa natin, no, na nabanggit naman na yung wave energy, no, is sapat, no, para ma-provide yung wave demand ng buong mundo. So kaya yung pag-aaral, though mahirap yung pag-aaral ng wave, no, but sulit naman kung ma-convert natin lahat nung wave energy na meron po tayo. So doon po nagtatapos yung sa part ko po, no. Maraming salamat po. Question po, Sir Roel. Going once, going twice. Parang ready na si Sir Josh ata. Hindi makapasok si Sir Ferrer dahil hindi makita yung button. Ganun ba? Hindi niya ma-accept. Ano natin siguro, end muna natin, no? After nito. Pero si Serena, walang tanong ba? Ayan, nakapasok na si Doc. Good morning, Doc. Si Doc. Ayan na. Good morning, Doc. Morning, Doc. By the way, Sir Alvin, gawa na ba tayo ng DIY doon? DIY, sir? DIY. Para maganda yung ano na yun, no? Oo, sir. Medyo opo, maganda po kasi medyo parang madugo lang kasi may mga simulations po. Tapos, yung devices, of course, pera din po, sir, na bukod sa DIY, sir. Yung paggamit po nung devices tsaka ng system po para ma-analyze po. But I think maganda po yun sa atin kasi, sir, malapit po tayo sa coastal area, no? I mean, ano ba? Di ba po, syempre yung topography po naman po ng Pilipinas malapit po sa karagatan po. So kung pag-aaral po ng ocean energy, mas siguro po mas magkakaganda at makakapag-benefit din po sa topography ng Pilipinas. I mean sa site situation po ng Pilipinas po. Sir, nabanggit ba yun, sir, yung yung taas ng wave kung may limitation siya or wala? Wala naman, sir, na binanggit na simulation, but dun po sa sa generated lang po kasi ng devices, no, meron lang po siyang maximum, then minimum, no, dun sa table 1 ata yun, no, yung damping condition for each cases, no. So maximum, sir, nasa 42 around 100 mm po, no, yung pinakamataas, since nasa lang po siya sa isang laboratory lang. So yun lang po yung nilagay, no. 100 mm lang po yung maximum na wave height po na test po. Mababa lang since sa iba I think more than a meter. Narinig ako yun. Okay. Narinig po. Yes, Doc. Narinig kayo pero beep? Mahina. Oo. Sige, may problema sa Hindi makita yung link. Ay, yung link, yung mismong join call. Sige.
Marami talaga Dok na ano yan, experience na gano'n. Kaya minsan tinatawagan na lang namin. Ang worry ko kasi yung recording. Kasi yun yung reference Ulit. ko eh. Dok. May record naman Dok. Mag-appear yan Oh. mamaya Dok. Sige, pag hindi ko siya makita mamaya, kailangan nyo i-send sa akin yung link para ma-download ko yung recording. Noted Dok. Okay, sige. Sige. Continue. Thank you po, Doc. Thank you po, Sir Romero. Meron pang tatanong? Okay. Or next na tayo? Wala na. Salamat Sir Alvin. Sir Jos, ready ka na Sir Jos? Yes po, sir. I-share ko lang po yung screen. Good morning, kita po ba? Yes sir, kita sir. So, good morning po sa lahat. Good morning po, Doc. Ang napili ko pong research paper is related to biomass or biocharcoal production. Then ang study po nila is about the effects of carbonization on the combustion of rice husk briquettes in a fixed bed. So, for introduction, bali short introduction lang naman po. So, yung biomass. So, in terms of global primary, yung biomass po pala is organic materials. Sila yung mga organic materials na commonly nagagaling sa mga plants or animals or living organisms na merong stored chemical energy from the sun. Then, yung chemical energy na yun is kadalasan ginagamit ng plants into, halimbawa, photosynthesis. Pero once na maging waste na lang yung living organism na yun, pwede natin siya i-convert into different kinds of fuel. So si biomass, pwede natin siyang gawing solid fuel, liquid fuel, and gaseous fuel. So iba't ibang conversion process yun. So meron tayong halimbawa sa solid, meron tayong torrefaction, pyrolysis, then for liquid is liquefaction naman or fast pyrolysis. Into gas is gasification process. So yun po yung process ang involved kay biomass in terms of energy conversion. Then from global primary energy consumption, sa last 2019, ito po from dito, ito po yung dapat pala 2022. Pero from this, makikita natin na yung modern biofuels and ito, modern biofuels sa traditional biomass is malaki yung contribution in terms of energy generation, energy consumption. Tulad halimbawa ito sa hydropower, halos same lang si hydropower sa kay biomass. So malaki yung part ni biomass. So malaki din yung part natin or yung researcher para makahanap ng isang way to utilize the traditional biomass. So biocharcoal briquette, yung production process na ginamit nila. So first, meron sila yung rice husk. Nag-undergo yun ng carbonization process. Regarding sa carbonization process, wala silang nabanggit kung anong carbonization process ang ginamit nila. And nakalagay kasi sa reference nila, sinundan lang nila yung previous study nila in terms of biocharcoal production. And yung chinek ko yung previous study nila, hindi ko siya mabuksan kasi may bayad. So yun, nag-undergo sila ng carbonization process. Hindi mo siya sinayhab? Wala, ano po Doc, 2022 po kasi siya ay wala po siya sa SciHub. Hindi rin accessible. Yes po. Tapos yun po, after po na carbonization process nila, mayroon na silang carbonized rice husk. Then, ano lang po, imimix lang po nila yun from yung kanilang
na peeling binder na molasses. Then after nun, ano po sila, tawag dito, pressing process para po ma-press into desired shape yung kanilang briquette. Then yun na po, doon na po lumabas yung kanilang biocharcoal. Pero dito po, ang process po, ang ginamit po nila dito is hindi lang siya biocharcoal, meron din po silang hinalo na raw biomass or raw rice husk. Hindi po siya nag-undergo ng carbonization process. So next, yung objective ng study. To determine the optimum ratio of carbonized and raw rice husk by classifying the following. So ang goal nila is malaman kung aling ratio o ano yung optimum ratio na magre-result sa magandang properties ng biocharcoal in terms of bed temperature distribution, ignition, flame propagation speed, combustion rate, saka yung reaction zone thickness. So for their methodology, ito yung mga ginamit nilang briquette samples. Yan, meron tayong A, B, C, D. So yung A is 100% ito, at figure 1, process fuels with different mixtures of carbonized and non-carbonized rice husk. So itong figure A nila is 100% na carbonized. So lahat ng ginamit nilang biomass dito is carbonized. For sa B, 75% lang yung carbonized. Sa C, 50% lang yung carbonized, and sa D, 25% lang yung carbonized. Yung sa carbonized and non-carbonization nila. Next, and ito yung mga ginamit po nilang mga testing standards para malaman yung iba't ibang properties yung biocharcoal na produce nila in terms of ultimate and proximate analysis. So yan, ito po yung mga testing procedures and machineries or equipment na sinundan po nila. So, ito naman po yung kanilang experimental setup. Ito po yung mismong setup nila. First is schematic diagram and laboratory setup. Then dito po makikita natin, ito po yung mga thermocouples na nilagay nila para malaman nila yung temperature distribution sa buong dito sa furnace na to. So, ito yung mga maliliit na yung mga connection na wire. Kasi yung isa sa goal nila is malaman yung bed temperature distribution sa bed. And dito lalagay yung fuel. And yun, i-combust nila yan. Then from that, magagather na yung si computer ng data regarding dun sa mga parameters na sinat nila. So, ganun po yung experimental setup nila. So, results and discussion, diretso po tayo. So, from proximate ultimate analysis, ito po yung mga data sa nakuha nila. Yan, so ito po yung for different carbonized and non-carbonized ratio, then ito yung equivalent regarding dito. Makikita po natin, in terms of calorific value, ang pinakmataas po is C, 100% na carbonized. Kasi po, ang ginagamit natin yung carbonization para mapataas yung combustion property ng biomass. Then yun nga lang po, since nagkaroon tayo ng carbonization process yan, mas mataas yung ash content niya kumpara dun sa mas mababang carbonization ratio. Take note hindi carbon, biochar ang 100%. Yes po. Sorry. Oo. So yun po, 100% sa biochar. Yun po, maganda yung calorific value niya, pero in terms of ash content, mas mataas siya. So, next po. Then, ito po yung figure 3. Sa figure 3, ito yung temperature profile for briquettes na merong 100% carbonized rice husk for different air mass flux. So, yun, nagkaroon po pala sila ng iba't ibang testing regarding sa air mass flux. Ang testing po ginamit po nila ay
For test A is 0.02 kilograms per meters per second. For B, 0.165. C, 0.31. Yan. So, magkaroon lang po sila ng iba't ibang testing parameters yan regarding sa air mass flux. So, andito lang naman po, pag kita nyo po itong figure na to, 3. Then, in figure 3 po kasi, figure 4, yan, figure 4. Figure 5 and figure 6, same lang po sila ng target na malaman. Ang pinagkaiba lang po nila is yung carbonized ratio. Yung biochar ratio nila. From figure 3 is 100%, figure 4 75%, figure 5 50%, and figure 6 25%. So dito mapapansin natin kung i-compare natin itong lahat, medyo similar lang yung results nila na habang tumataas from 0.02 yung air mass flux hanggang 0.31 from A to C. Ito po yung 0.02 yung A, then 0.31 is yung C. Tumataas yung temperature distribution. And once na lumagpas na siya sa 0.455, ito na po yun sa D, 0.455 yung ginamit nila. Yung air mass flux, mapapansin na bumababa na yung peak temperature. So, and also in terms of temperature stability, makikita na through time, mas stable yung temperature dito. Mas stable yung temperature ng 25%. And ayan po, makikita natin na mas stable yung temperature distribution ng temperature stability ng 25% and ng 50%. Kumpara dito sa 75% and 100%. So, pero in terms of burning time, ito po yung time yung sa baba. Mas maikli yung burning time nung 25%. So, kasi puro nga po siya. Meron siyang madaming 75% dito po sa 25% na to, 25% yung carbonized, then 75% yung non-carbonized. So, mas madali po talaga siya mauubos. So, in terms of combustion speed naman po, mas matagal na mag-combust yung, ayan, tulad nito. Dito sa 0.25%, mas matagal mag-combust yung briquette na may mataas na carbonization amount from this. Kasi po ito, makikita na siya. Mas matagal siyang nagamit, umabot siya ng 15,000 seconds kumpara sa dito sa 25% na ang peak niya na is 10,000 seconds from this 0.455 air mass flux. And sa lower Sorry mass flux, pa-interrupt lang ako. Pwede mo i-type yung ABCD kasi hindi makita yung label ng figures eh. Wait lang po. Pwede mo siya, mag-reshare lang po ulit para ako lang ng screen. Para makita natin ABCD kung ano yung pinagkaiba ng mga setup. Kahit yung ano na lang, mass flow rate ba yan? Ayan po. Yun na lang i-type mo. Kita na po ba? Masyado siyang maliit sa akin eh. Bali, wait lang po. Ika-type ko na lang po dito rin sa may slide. Sa gilid, kahit sa gilid lang. At Okay least po. naka-ABC siya. I-copy-paste mo na lang yung label sa paper para mabilis. Okay po, Doc. I-paste mo yung text, tas palakihin mo na lang. Hindi ko makita. Pero yung ABCD, increasing yun, no? Increasing Yes, po. airflow rate ba? Mass airflow Apo. rate? Air mass flux po. In terms, increasing po Okay. siya from 0.2 to 0.6. Wait lang po. Okay. Ilagay ko lang po. Ano siya, fluidized bed? Anong klaseng ano siya? Furnace. Ano po? Anong fluidized bed yung klase ng ano niya?
combustion equipment. Wala po sila Kinukumbas na yun, nabanggit. di ba? Yes po, wala po sila nabanggit regarding kung fluidize yung combustion equipment nila. Kasi bumibilis yung airflow eh. O yung sa pagpasok lang ng hangin. Pero Bali, ang nabanggit lang po kasi Mm. nila is yung fluidize po is yung charcoal saka yung ash particles. Pero yung regarding po dun sa combustion chamber nila, wala po sila nabanggit about ganito. pero baka pasok lang siguro ng hangin. Hindi. Kasi pag sa combustion, sa bagay. Pasok yun. Sige. Para lang masundan natin. Copy-paste mo lang yung yung figure label Yes po. para makita. Lakihan mo na lang yung text. Sir Diyos, pwede nyo rin mapalaki yung slide nyo. Focus dun sa graph. I-scroll up nyo lang, i-scroll nyo lang. Paano po ba hindi ko po kasi? Yung pag-share screen mo tapos i-scroll mo lang, lalaki yan eh. Ayan. Okay na yan. Ito po. Yan. Yan, Okay, pwede mo sige. palaki yan. Sa lahat ng slide siguro may ganyan. Yes po, pare-pareho po sila ng air mass flux na ginamit. Okay. Per area per second, no? Yes po. Okay, sige, continue. Then yun lang po, yun yung naging findings sila in terms of figure 3, 4, 5, 6 na medyo similar lang yung rate nila na habang tumataas yung air mass flux from 0.02 to 0.01, tumataas po yung temperature distribution. Then after nun, makaka-experience sila ng konting peak. Then once na mag-reach nila yung 0.455, ito po yung sa B, is mag-start na silang bumaba na yung peak temperature. Then next po, in terms of mass loss naman po, this sa figure 7. Ay, so nalagyan ko. So ang kino-compare lang po nito is yung mass loss history and yung time. So pinapakita po dito yung mass loss ng iba't ibang carbonization ratio mixture. So mas mabilis na nako-consume yung briquette na may mas mababang carbonization value. Ito po, from 0.25 makita natin siya dito. Kumpara dun sa may mataas na carbonization value. So ang reason po nun is, according to them, mas mataas po yung volatility nung mas mababang carbonization ratio po. So pag mas mataas yung volatility ng isang, halimbawa ng briquette nila, mas mabilis na po ikakalat yung flames, kaya mas mabilis na uubos or nako-consume yung fuel. And nasa mataas din, and according to them, mataas din po yung porosity nun since hindi naman siya fully nag-grind. Kaya medyo buo-buo pa po yung unlike dun sa biochar na 100% na carbonized, medyo maliliit na lang po yung particle sizes na unlike dun sa raw biomass, kaya mas mataas yung porosity ng briquette, kaya mas madali pong nagpe-penetrate yung flame dun sa briquette na kaya reason din po yun additionally for faster combustion or consumption. Then for burning rate naman po in figure 8. So pinapakita dito yung carbonization ratio. Then yung mass flux po natin kanina, ito din siya. And yung burning rate naman niya. So makikita dito na habang tumataas yung carbonized amount sa mixture, bumababa naman yung kanyang burning rate. So this is because na yung higher consumption rate
caused by the porosity involved sa mga mas mababang carbonization rate. Yun yung reason niya kaya mas tawag dun, mas mababa yung burning rate niya. So in terms of air mass flux naman, ito yung yun yung mismong comparison nila. Makikita natin na yung halos similar lang at 25%. So dito yung banda yung 25%, ito. Pero medyo close pagdating sa 50% and 75%.